Lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa ika-78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat. Balik kita sa uma. Ang kinabuhing umanhon, matahong kag madinagayahon. Sa uma, labas ang hangin nga imo mahaklog. Dalisay ang tubig nga imo mainom. Dagaya kag marimis ang imo nga mga pagkaon. Sa uma, malapad ang uma kagwayan. Sa diin ang imong mga kabataan, hilway sa pagdalagan kag paghinampang. Pero labaw sa tanan abyan, sa uma, malapit ikaw sa imo kasilingan. Kag ang Ginoong Diyos, nga imo manunuga, imo kaupod kag mabatsyagan. Oo, Balik kita sa uma. Lalaki ka man o kun babae, hamtong ka man o pamatanon. Balik kita sa uma. Kini nga programa hatid kaninyo sa DXFE Far East Broadcasting Company and JKR Multimedia Ministries. Ug karon ang inyong farmcaster. Pagbalantay kita sa yuta, agbaham balik kita sa yuta. Amahan balik kita sa yuta, kinahantay dili lang pangitaon, kini atong bantayan. Sa kabuntagong nga malinaw na atong tanaw ng kahimtang sayuta, dili lang magtanong maron muwani, kundi magplano sa hustong pamaagi. Kontor sa bakilid aron dili magkabalas, pagbugas nga may tukmang distansya. Abono nga organiko ug husto ang sukod aron ang yuta magpabiling buhi. Dahil nganong magtanom tagkahoy sa palibot, nganong dili putlo ng tanan, kay ang lasang mauy bantay sa sapa ug ang tubig kinabuhi sa uma.
Integrated nga pamagi atong sundon, dili pirmi kemikal ang tubag. Biodiversity atong panaliptan, kayang kinayahan atong kauban. Dili kita tagiya sa kalibutan, kita mga sinaligan lamang sa matag lisong nga atong ipugas. Responsibilidad ang kauban, magbalantay kita sa yuta, sa hangin, sa tubig ug sa kalasangan. Magong mga limpyo ug responsable para sa sunod nga kaliwatan. Soil health atong ambingan, tubig atong tipigan. Ang Diyos magapanalangin sa maayong magbalantay sa umanga malungtaron. Pramrohensya o cover crops, aron ang yuta dili kapuyahan. Pagplano sa umaog tukmang record, aron mas masabtan ang produksyon. Panggaamping sa hayop ug tanom, integrated pest management ang dalan. Kay kun balanse ang ekosistema, mas likon ang atong ani. Dahil ko na ang magtumala, akong ipadayon ang imong sinugdan. Kayang yuta nga imong giampingan, akong alagaan usab. Padayon anak kayang dili lang trabaho. Kini atong bukasyon o misyon, magbalantay kita sa yuta, panagiusa sa mag-uuma. Mga dunay plano o disiplina, o pagrespeto sa kinaiyahan. Soil health, tubig o kahoy atong bantayan. Limpyo nga produksyon atong tumong, ang Diyos magapanalangin sa maayong magbalantay. Ugang umama mo nga hangtod sa umaabot. Balik kita sa magbalantay kita sa yuta. Ang Diyos magapanalangin ka na to. Yan, good morning, good morning, good morning, good morning! Kumusta mga kaigsuunan? Yan, hopefully, ika-8 naman din sa Sabado. And it's a Kadayawan special episode ni anak po ninyong amigo sa kanginan, Kuya Janos Lagihon. Of course, uban-uban kita sa isa ka oras kapag naghisgot-hisgot unsay mga katikaran ning atong pagpanguma. But since it's a special episode, unsa kaya ning ato ang mga karon? Mga katikaran sa atong Kadayawan 2026. So, katong mga
kaigsuunan na to nga wala pa nakabisita na to sa pag-abli sa atong Kadayawan Festival sa Davao. O giabrihan na gyud ang atong mga activities sa Kadayawan Festival. Og tungod ni ana, unsabay mga panghitabo sa atong mga kaumahan. Well, good morning sa atong mga partners nga sayo pa kayo nakig-uban nato. And of course, medyo delay tagamay tungod kay na mga technical glitches. Sa manggod kining kitara ba? What ay partner nga makig-uban nato? Oo, sahay lagi kaning refuse to have a company. Agoy. Ayan, good morning sa tanan nga naminaw ka na to karong buntaga. Live na live kita sa atuang duha ka istasyon, 1197 DXFE ug 1062 DXKI. Of course, kauban na to ang atong partner sa technical side, si Kuya Don Cagas ug si Kuya Julius Maliabo. Sa pipila ka mga minuto atong hisgutan. Unsa kaya ning ato ang mga panghitabo sa agriculture in terms of Kadayawan Festival or in the context of Kadayawan Festival? Oras alas 6:14 na sa buntag ug di na nato ni padugay-dugayon pa. So Kadayawan na pud. Unsa kay mga panghitabo na pud ani ang sa pipila ka mga halos sa tanang pipila ka mga streets nagsugod na gyud pud ang mga rerouting. Ug syempre panahon na sa durian. Basta Kadayawan gani, grabe. Panahon na sa durian, mangustin, rambutan o marang, pomelo, mga bulak, mga produkto, sayaw, culture, ug syempre daghang pagkaon. Pero mga kaumahan, atong mga kauma, napugoy pangutana. Asa man gyud ka gikan o asa man gyud gikan ning Kadayawan? Diya ba sa San Pedro, sa Rojas, sa Parada, sa mall, sa fruit stand? Dili, siguradong dili po kay sa wala pa niabot ang mga durian o sa fruit stand apas kahoy. Sa wala pa na himong tsokolate ang kakao, apas sa uma. Sa wala pa na himong kape. Diya sa atong pinakaglami nga mga coffee shops. Napay farmer nga nagtanom, nagpupo, nagproseso, o nagpauga ni ini. O ang mga gulay nga atong gikaon, of course, wala na nitubo sa supermarket. Kaya mga kauma, ang tinuod nga Kadayawan nagsugod sa ato ang uma.
O mao na karong adlaw dili lang ta maghisgot bahin sa kadayawan. Mula agta sakay full tank na ba? Parte ra bang mahala ang ato ang mga gasolina pero full tank na. Kay manglaag ta, of course, sayaw kalimti ang inyong tubig. Nanay payong. O ang pinaka-importante. Wala sa mo diet karon ha? Kay mo niya ang Agrotourism Special. Atong suruyo ng pipila ka mga agricultural destination sa Davao ug atong pangitaon kung ang uma sa likod sa atong Kadayawan Abundance. Chocolate ba? Durian ba? Grapes ba? Strawberries? Vegetables? Tropical fruits? Honeybees? Uguban pa para na suroy na ka sa atong uma. Ang una na tong stop diri sa Belvis Farms. Unsa may pinaka-iconic nga prutas sa Davao. Ang makatubag, dunay premyo. Ayan, of course, durian. O kay Kadayawan man, durian una ang atong suruyon nga uma. Padulong og kalinan. Usa sa mga interesting nga farm enterprise stories din mao ang Belvis Farm. Usa ka Davao Tourism accredited nga farm. Nga nailhan usab sa durian ug kakao ug konektado sa Rosario's nga value-added products. Pero di lang ta mga unog durian ha, kay balik kita sa radio program ni. Ako tanong na to, unsa may nagpag-produce sa maayong nga durian. Good morning day diha kay Bill sa mga Belvis family. Of course, mga kauma, usahay mingon tag durian ra na tanan, pareho ra. Pero sa farmer ug durian enthusiast, daghan kayong varieties ug selections nga adunay kalainan. O para sa aning durian enthusiast nga si Lindon Sumaoy. Server, good morning po diha, Server Hilio. Unsa may kalahian sa matag durian? Akong taga Davao ka nga nang kaunjog kag durian. Mailhan na nimo unsay mga kalahian? Of course, unang lami, texture, color, aroma, seed size, production performance. Labo na gyud ang presyo. Mao nga sa usa ka durian farm, farm tour mahimo tag
na ay tasting experience plus agricultural extension. Dili lang lami, kundili unsa ni nga variety, unsa ang mga karakteristik, pila ka tuig sa mamunga, pila o unsaon pag-manage ang pruning, unsaon ang pag-fertilize, unsaon ang common nga diseases, ug importantly, unsa pagkahibalo na hinog na. Suddenly, ang simple nga pagkaon og durian mahimong agricultural learning experience. Mao na ay ginatawag nga value adding. Mao nindot sa atong mga kumahan sa makay mga bellies na ay mga value adding ang Rosario Story. Dili kinahanglan matapos na sa ang negosyo sa harvesting bang baligya. Ang durian na himong processed products, ang kakao mahimong chocolate food, meaning ang farm mahimong connected ngadto sa processing ug marketing. Ana ang usa ka importanteng mensahe sa atong agritourism. Ang turiste dili lang buyer, pwede mahimong learner o direct customers sa atong mga farmers. O kung makatilaw siya sa farm, mas naa siya ay connection sa produkto. Okay. Nabusog na ba mo sa durian? Ayaw sa kayo kay gikan sa baho ug katamis sa durian. Dinhi na punta sa atong tsokolate. Welcome sa Baguio District. Kung gusto nato ipakita ang turista kung unsaon pag-transform ang agricultural commodity ngadto sa premium products. Usa ka pa nakaklaro. Example, mao diha ang Malagos. Inaanin mahimo na tong isulti ang storya 3 to bar. Good morning day diha sa atong partner Sir Rex Puentespina. So cacao tree, cacao pod, o beans, fermentation, drying, roasting, processing, chocolate. Pero importante, mga kauma, dili lang sa factory nagsugod ang quality chocolate. Sa farm nagsugod ang quality. Kung sayop ang harvest, problema. Kung dili mayo ang drying, problema. Bisan unsa pa kamahal ang imong equipment later on, lisod na kayo ibalik ang quality nga nawala sa imong post-harvest. Mauna akong mag-tour ang consumers sa cacao farm ug makita niya ang proseso, mas masabtan niya. Mao di ay nang mahal ang quality chocolate. Dili lang chocolate iyang gibayran ang niya ang knowledge, labor, time, and processing, quality control, ug ang farmer nga naa sa sinugdan sa value chain. Ano yung ginatawag na tong genius agritourism? Normally, ang cacao equals commodity. Pero kung ang farm tourism, cacao plus story plus experience, napag cacao plus processing demonstration,
equals education. Cacao plus chocolate making equals activity. Kapag ay cacao plus farm store equals direct market. Cacao plus cafe equals hospitality enterprise. Og suddenly, usa ka agricultural commodity adunay daghang layers of value. O, kana ang gusto na makita sa Davao Agriculture. Og na po tay mga bag-o ha, nga mga o kung gusto kag farm base nga o small holder nga mga factory. O daghan ta diri sa Davao. Tama ning Luisina. Pero quality. O, diara po na sila banda. And isa sa mga accredited pod na sa Davao City Tourism Office. Mao ang gitawag natong FARDECO o Farmers of Cooperative diha sa Kadalian. Gikan ta o usa ka established chocolate destination pero gusto nako sa sunod natong stop dahil na kay kung maghisgot tag agritourism dili nato gusto nga dagkong establishment lang permi ang makabenepisyo. Unsaon man ang ordinaryong farmer. So, unsaon ang cooperative, unsaon ang farmer community. Mao nang adto pud ta sa Kadalian, Baguio District. O isa ni sa mga cooperative farmer nga atong na hisgutan o atong nakauban. Dinhi makita nato ang FARDECO Agricultural Multipurpose Cooperative. Usa sa mga agricultural destination nga gilista mismo sa Davao City Tourism Office sa ilahang agri-tourism attraction. Importante po kayo ni kay ang cooperative model mahimong bridge gikan sa individual farm ngadto sa community-based farm. Imagine ang usa ka farmer sa kakao, sunod ang farmer sa durian, ang women group processed products, ang youth sa tour guides, ang cooperative marketing o coordination, ang local transport magdala og bisita, ang local nga food enterprise mupakaon daghang makabenepisyo sa ilahang tourism o turista. Kana ang gusto natong agritourism, dili lang tourist arrival, pero naay ginatawag natong local economic circulation. Unsa man kini ang kwarta sa turista magtuyok sulod sa farming community. And aside from that, dirita sa next stop. Mga kauma, natay quick quiz. Kung moingon tag vineyard, asa ang inyong mahuna-huna? France, Italy, California, La Union. Unsa man kung moingon ko Davao.
Oo, part sa emerging Davao Agritourism Experience ang vineyards o grape-grown destination. O giapil gani ang grapes o vineyard experience sa gina-develop nga Davao Abundant Harvest Tourism Circuit. Nindot kayo ni nga example sa diversification kay usahay natay mindset nga sa diri sa Davao maura ni ang pwede. Pero agriculture evolved. Natay mga new varieties. Natay technology na ay protected cultivation, na ay microclimates, na ay entrepreneurial farmers nga willing mo experiment o kana mismo ang mahimong attraction. Ini magong farmer no as innovator. Mao ni akong gusto makita nga mga sa mga bisita. Sa dili lang tao nga nagkupot ug pala, farmer is an innovator. Nag-observe sa iyang weather, nag-adjust sa iyang planting, nag-test sa iyang varieties, nag-manage og soil, nag-control sa mga peste, nagdesisyon base sa market. Agriculture requires science. Di lang science, it requires experience, risk management, og wisdom. O, ingon pa bitaw ni Sir Lyndon Sumaoy, katudawng natay AI farmer. O katong farmer nga nagsige lang og tanaw sa AI, unya, wa siya kabalo nga mauna, lahi-lahi naman diay ang gipang introduce. Ay, ayaw mo kumpiyansa ning AI ha kay general man gud nang ginahatag sa AI. O maghatag dayon unsay mga abono nga di mao. Ang pinaka the best gyud ana is of course dunay pag-observe kung unsa ang imong yuta. O ginanay base sa imong experience sa imong uma kabalo ka unsay klase nga abono ang ibutang. Mo na ginatawag na tong wisdom. O pinaagi sa agritourism, makita sa publiko ang intelligence nga naa sa farming. Salamat sa Ginoo sa mao'y gihatag nga opportunity, kay opportunity ra man gining pagpanguma. Kaning yuta di man gini ato. Gihatagan tag pribiliyo ug opportunity sa atong labang wa kagagahom nga makauma. Ayan, nakaupat na ta. Sa di pa ta magpadayon, break sa tagamay. 6:35 in the morning. Good morning diha sa atong mga partners. Kuya Ernesto Tartado, salamat kayo for being with us this morning. Sir Stelso Bughaw, sir, salamat kayo for being with us. Oy, congratulations ninyo diha. Daghan naman kayong mga awards gipanghakot, sir. Daghan kayo yung gipanghakot ng mga awards. Sa atong pagbalik, asa na punta mo? Adto, atangi human ni ini. Anita, Lambuta, Kusgan Yuta na to ang pinggan. Anita, Lambuta para sa Mindanao. Sa pagsubang sa adlaw, sugod na puta, kalo og botas, andam sa uma, singot sa agtang, dili kalas, kaya nga tong paningkamot siguradong mubungag, yud biningaligon, yutang nga himsog, organikong paagi dili makadaot, na ay plano, klaro ang tumo
mong produksyon taas pero kalikupan protektado. Hoy mga kauban, magtinabangay. Kung magkahiusa, dali ang kalampusan. Anita lambuta, protektahan ang yuta ug lasang. Daghang bunga, daghang paglaom, kinaiyahan at tugyod bantayan. Anita lambuta, magumangan ay prinsipyo. Kita ang pusok sa Mindanao, maguma, bayani mo. Sa kahoy nga landong, presko ang hangin. Sa limpyo nga sapat, kinabuhi malinawon. Dili ta magpasobra sa chemical, kay gusto ta ang umadugay mo lungtad. Magrekorta, magplano ta, desisyon base sa datos ug kahibalo. Tradisyon ug teknolohiya, maguban para sa mas hayag nga ugma. Kung kitang magbago, ang baryo mag-uswag. Kung baryo mag-uswag, ang nasud mo lambo. Sige paning kamo tayo kapuliki, kayang yuta, responsibilidad na to. Anita lambuta, samtang atong ambingan ng kalibutan. Para sa kabataan nga musunod pa, na ay umanga ilang maangkong pa. Anita lambuta, magiusa sa pagatiman. Produksyon taas, kaligupan luwas, mag-uuma ang paglaom sa nasud. Mag-uuma ang paglaom sa nasud. Mag-uuma ang paglaom sa nasud. Ayan, welcome back sa tong balik kita sa special episode Kadayawan sa Davao 2026. O nakapagpahulayin na ba? Nakainom gamay og kape o naka personal necessities padayon ta sa atong biyahe. Okay, saka na. Padulong na punta sa Marilog. Ablihi gamay ang bintana kay bugnaw na. Og dinhi sa officially listed agritourism attraction sa Davao City Tourism Office mao ang Bemwa Farm Fresh sa Barangay Dato sa Lumay. Adi ang mga strawberries, lettuce, herbs, high-value vegetables, o syempre, picture. Pero balik kita sa umamani, so di lang sa tamag selfie. Tanaw na to ang farming system. Ngano kaya lahi ang Marilog? Of course, ang elevation, temperature, rainfall, so microclimate, mauni mga factors nga naka-influence sa unsay maayo nga crop sa usa ka lugar. Mauni nga ang magandang teaching opportunities sa farm tourism. Ang turista mahimong makasabot nga dili tanang tanom pwede itanom bisan asa. Kaya yung partner natin Sir Ed Dulatre dyan sa Region 2. Kailangan natin tingnan yung farm na sinasabi mo. O baka kasi hindi po compatible yung ating lupa, elevation at iba pa. Hindi po lahat ng mga tanim pwedeng itanim kahit saan.
Ang farmer kinahanglan makabasa sa iyang yuta, climate, elevation, water availability, market, season. Mao nang ang Marilog agricultural landscape lahi sa lowland Davao o kana ang difference tourism asset po ni. So dala ang mga bata sa farm. Ako'y challenge sa mga parents. Dalha ang inyong mga anak sa farm kay daghang bata karon kabalo asam makita ang lettuce, ang tubag naa diha sa supermarket. Kabalo asam makakuha og milk, ang tubag naa sa refrigerator. Ayay. Kabalo ba asa makapalit og chocolate? Ang tubag sa convenience store. Pero pangutan na, asa man gyud na gikan? Mao nga valuable ang farm visit. Let them see the food growing, let them touch the soil, let them meet the farmers. Kay bisan ang bata nga imong gidala sa farm karon. O basin ang kanang bata nga imong gidala sa farm karon, maoy mahimong agriculture. Mahimong researcher, food entrepreneur, agricultural engineer o farmers sa sunod nga henerasyon. Karon balik na po tagamay diri sa tropical fruits. Isa sa mga nalista pod sa ato ang mga agritourism na usa ka destinasyon makita diri sa Davao City Tourism Portal mao ang Gap Farm. Gina-describe kini isip orchard nga adunay durian, rambutan, pomelo ug uban pang tropical fruit. Mao na yung perfect place para ipakita ang concept nga Davao is fruit growing region. Imagine ang visitor gikan sa laing lugar walay durian tree. Fruit stand na pero walay tree. Pero dado nimo diri sa orchard makita niya mauday ni ang kahoy, mauday ni kadako, mauday ni ang bunga, mauday ni ang pag support ani, mauday ni ang management. Suddenly ang prutas adunay istorya sa story. Nakainomdom no ko sa isa nako ka pasahero nga dili taga diri apan giagi nako diha sa kanang lugar sa Paingong Mintal. Diha sa ato ang Bureau of Plant and Industry. Nagtanong-tanong, ano yan? Anong kahoy yan? First time din na makakita. Og mangosteen. O nang importante ang atong mga kabataan, labon nag taga Davao ka. Ngawa ka katilaw durian mura og aha. Well, of course, dayon ta sa tong laag. Ay gamay nga farm worker nga walay sweldo. Mga mga bees and pollinators. Pugihan kayo, walay absent, walay overtime pay, walay payroll, pero importante kayo sa agriculture ang atong honeybees o ang buyog. Ano kaya? Yes!
so very important ni kay nga naman the beekeeping o bee farm experience mahimong usa ka nindot nga addition sa Davao Agritourism. Ako bitaw di ako ginadala akong mga partners sa mga farmers. Diya man kay Sir Lindon kay naa siya bees diya. Unya ang iyahang practice sa pag-farm is kaning regenerative agriculture. Kaya pinaagi makatudlo tabahin sa kaning bees sa pollination, biodiversity, ecosystem services, honey production o conservation usahay abi nato ang agriculture farmer ang fertilizer tanumra. Dili po ang agriculture dili lang diha sa fertilizer tanom o farmer. Ang agriculture is an ecosystem na ay ginatawag natong soil microorganisms na ay mga insekto, na ay birds, na ay microorganisms, na ay tubig, na ay kahoy, na ay pollinators mo na kung wala o kung mawala ang biodiversity, maapektuhan po ang agriculture. Well, 6:48 in the morning. Asa na punta? Karon padulong ta sa usa ka well-known highland destination sa Davao, ang Eden Nature Park. Ang official Davao Tourism Portrait mismo ang nag-feature sa Eden isip usa ka major destination sa syudad. Og valuable ni aron sa atong diskusyon ay makita nato ang intersection sa agriculture, landscape, food, nature, and tourism. Mao ni ang mas lapad nga concept sa natural tourism. Ang turista dili na kinahanglan tanom lang iyang tanaw. Pwede ang farm experience ma-integrate sa food, nature walk, landscape, education, local products, recreation, ug environmental awareness. Pero nako'y importante nga reminder. Dili po kinahanglan mahimong resort ang matag farm. Ang farm tourism must remain a farm first. Sa atong pagbalik, atong hisgutan, kung may makuha sa farmer, ani, farm first. Man. Okay, good morning diha sa atong mga partners nga nakig-uban pa nato karon nga buntag, no, sayo kayo kanili ni. Roda, Lakihon, Ma'am Domilin Laure, good morning, Sir Jim Simato. Uy, Sir Rumaras, Sir, kumusta niya, bro? Si Jerlyn Plenos, salamat kayo for being with us this morning. Sa itong pangbalik, manini. Stand as one for the land. From the hills beneath open skies, we rise in faith, we rise to serve. With steady hands and hopeful eyes, we walk the calling we deserve. Smallholder dreams we lift up high, with courage strong across the land. Through
Together we will stand. We stand as one for the land, serving with heart and hand, building farms that last through time by God's design. Sustainable and faithful, strong. This is where we belong. For every field and family, we serve with integrity. Protect the soil, restore the streams, turn rural struggles into dreams, empower leaders, train with care, build communities everywhere, modern tools and timeless truth, hope for age and hope for youth. Through every challenge, come what may, we walk the narrow way. If God is for us, we will stand confident in His mighty hand. Through drought and storm, through loss and gain, He sends the harvest rain. We plant in hope, we work in love, trusting the Lord above. We stand as one for the land, united in His plan. Growing people, growing farms, with faithful hearts and open arms. Year by year we will proclaim sustainable in Jesus' name. For the land, for the people, for the call, we give Him glory for it all. For the land, for the people, for His glory. For the land, for the people. Okay, welcome back. Welcome back sa itong programa. Balik na tano. Humana ta sa atong road trip. Balik ta sa importanteng pangutana unsa may makuha sa farmer ani. Kay kung daghang turista pero walay income ang farm, walay pulos. Ang farm tourism mahimong additional enterprise pananglitan kay naa kay Durian Farm. Normally imong income fresh durian sales. Pero kung tourism ready, farm tour, durian tasting, pick and pay, seedling sales, processed products, farm meals, coffee, souvenir training, photography, direct selling, and suddenly ang usa ka farm adunay multiple income streams. Pero klarohon nato, dili tanan farm kinahanglan mahimong tourism destination ug dili kay nagbutang kag welcome to my farm, tourism ready na dayon. Kinahanglan safety, clean water, sanitation, comfort room, water, waste management, food safety, parking og safe loading area, trade guide, naay mga visitor rules, emergency procedures, biosecurity ug respeto sa local community o kultura. Ayaw po isakripisyo ang farm para sa turista. Importante kayo ni. Farm tourism must support farming. Dili farming ang isakripisyo para sa turismo. Kung naay livestock farm, biosecurity. Kung naay nursery, prevention o disease prevention. Kung naay organic farm, protektahan na ang organic protocols o production protocols. Kung indigenous community, respect culture, ownership, and consent. Kung watershed, environmental protection. Kung biodiversity area, carrying capacity. Dili tungod kay daghang turista, success na. Ang pangutana, nadugangan ba ang income sa farmer? Naprotektahan ba ang environment? Narespeto ba ang kultura? Nakat-on ba ang atong mga kaigsuunan o ang mga bisita? Kung oo, kana ang meaningful agritourism. Ang damgo nato, Davao Community Agritourism Circuit. Mga kaumahan, mao ni akong gustong makita. Dili lang adto sa sikat nga farm, kundi adto sa farming community. Imagine, usa ka barangay,
Durian Stop 1, Durian Farm. Stop 2, Cacao Farm. Stop 3, Coffee Farm. Stop 4, Vegetable Farm. Stop 5, Beekeeping. Stop 6, Women Group Processing Center. Stop 7, Local Cafe. Ang youth mahimong guides, ang farmers mahimong resource person, ang tricycle o habal-habal drivers mahimong transport partners, ang local cooks mag-prepare og pagkaon, ang cooperative mag-market para sa local products. One tourist, many beneficiaries. Kana ang inclusive rural development. Ug mao kana ang opportunity nga nakita nato o makita sa Davao Abundant Harvest Concept. Dili lang kita magingon, welcome to Davao. Mas nindot, welcome to the farms that feed Davao. O diba? Well, kadayawan challenge na to. Bisita o gugma. No? So, naay mga palit sa farmer diha. Busa kung ang atong mga kaumahan na ko challenge ninyo mga kauma. Dari ka sa kadayawan, kung naamoy bisita dadaa sila sa farm o taga Davao ka pero wala ka pa kasulod sa cacao farm adto, wala pa ka kakitag durian orchard adto, wala pa ka kakitag strawberry nga nagtubo adto. Pero kung mo adto, ayaw lang picture. Pangutan ma'am, unsaon ninyo pag-produce ani? Sir, unsay inyong problema sa farm? Pila ka tuig ni una mamunga? Unsay inyong variety? Unsaon ninyo pag-manage ang mga soil? Unsa ang inyong produkto? Ug human, ala sige pug pangutana, palit pod. Kay mahimo kang mag-post o support local farmers, pero kung wa kay gipalit, support caption ra na. O diba? Palit sa farmer, kaon sa local food, palit sa local processed products, bring home ng Davao coffee, Davao chocolate, durian products, honey, fruits, vegetables, uban pang produkto sa atong farmers o MSMEs. Kay imong gasto, income sa rural household. Mga kauma, sa dili pa taman na milit, balikan lang nato ang pinaka-essence sa kadayawan. Pasalamat. Kay nindot ang reminder sa Psalm 65:9, nag-ingon, you care for the land and water, you enrich abundantly. Nindot kaayo ang hulagway, yuta, tubig, abundance, harvest, pero ang abundance dili lang konsumohon. Gisalig kini kanato ang pingan, ang yuta, ang pingan, ang tubig, ug uban pa labo na ang atong kultura respetuhon. Kana, in closing, naman tayo igong oras mga kauma, human naman taglaag, no? Human na taog atong bisitahon, no? Pasalamati ang Ginoo sa yuta ug kadagaya nga iyang gisalig kanato. Ako si Janos Lakihon, uban si Kuya Don Cagas ug si Kuya Julius Malyabo. Gikan sa uma, padulong sa lamesa, gikan sa farmer, padulong sa merkado, sa Dios ang himaya, maayong Sabado kanatong tanan. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new J DXJL-FM, your positive choice.
Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa ika-78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat. Until